Kumusta mga Cavs? Kumustahin nga natin ang injury ni Sistan at kailan nga natin siya i-expect makakabalik. Gilas update naman. Ano nang balita sa naturalization ni JB at ano na nga lang ba ang kulang sa kanya? Bagong kabarangay, ni-reveal na. Sino nga ba siya? Tara, pag-usapan nga natin yan mga Cavs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Shoutout nga pala muna kina Arnold Salazar, Junmar Abobo, Eliza Ruth Rosario, at kay Katz Aquino Ducusin. Maraming salamat mga Cavs sa inyong suporta. Huwag na nga nating patagalin pa. Last game nga ay di nakalaro si Sistan laban sa San Miguel Beermen. Sinabi nga ni Coach Tim na ina-injured siya during team practice before the game nga ng SMB. Ayon nga kay Coach Tim, nakita niya pa si Sistan during practice na parang may iniinda sa kanyang tuhod ngunit nagpatuloy pa din daw sa mga drills kaya inakala ni Coach Tim na okay lang si Sistan. Ngunit after the practice daw ay nagsabi na siya sa mga trainers na medyo hindi nga daw maganda ang pakiramdam niya sa kanyang tuhod. Mas malala pa nga daw kinabukasan paggising niya kasi di niya malagyan ng bigat para makatayo at makalakad ng maayos. Ito rin yung same morning kung saan game day nila versus San Miguel kaya inamin nga ni Coach Tim na hindi nga daw sila prepared sa game na wala si Sistan. Evident pa nga ito nang natambakan sila ng up to 19 points dahil sa pagkasira nga daw ng kanilang rotations. Dahil nga sa pagkawala ni Sistan ay napilitan nga daw silang gamitin si JB in some ball possessions as power forward or center na kailangan sa offense and at the same time, bantay sa mas malaking import ng SMB during defense. Buti na lang daw ay nagawa nila ng paraan ng pagkawalang ito ni Sistan versus SMB at nakapag-comeback pa. Ngunit as of now, medyo bad news nga kasi out indefinitely for the remaining of the elimination si Sistan and wala pa daw timetable sa recovery niya. The good side nga lang dito sa nangyaring injury for the team is that meron si Sistan 2 weeks na pahinga na hindi makaka-apekto sa team since wala ngang mga games ang Ginebra sa 2 linggo na ito due to FIBA qualifiers break. Next game ng Ginebra is November 18 pa versus Blackwater at November 20 versus TNT. Hopefully, makabalik nga siya by that time. As of now, si Sistan ay nag-average ng 11.5 points per game, 7.2 rebounds per game, at 1.2 assist per game sa lahat ng game na nilaro niya so far this conference. Ito nga ang mga numerong ibinibigay ni Sistan na mawawala sa team kung matagalan ang kanyang recovery. Sa sunod na balita, Gilas update, mukhang nalalapit na nga sa katotohanan na maging isang Pinoy si JB under naturalization process. Ayon nga kay Kinito, JB can join sa Gilas sa next window which is on Feb next year kung saan makakalaban natin ulit ang mga Middle East countries na Jordan and Lebanon. Ngunit kailangan nga munang dumaan sa proseso si JB at mag-apply ng naturalization at umuusad na nga daw ito through House of Representatives and Senate at target nga nilang matapos before ang 6th window. Ayon nga sa Gilas Team Manager at Deputy Executive Director na si Butch Antonio, last Friday, November 4, nakipag-usap daw sila sa staff ng House of Representatives and Senate at binigay na nga daw nila ang mga copies of documents na kailangan para makapag-proceed na sa naturalization ni JB. Ngunit ang kulang na nga lang daw ni JB ay ang kanyang original birth certificate na inaabangan na lang daw nila since pinadala ito via US Postal Service. Sa mga bill na ipinasa na ni Senator Bato de la Rosa, sa revelasyon ni Senator Tolentino na wala pang mga documents dati na naisubmit sa Senate, sa mga nakakalitong statement ng SBP na ongoing na daw ang process kahit hindi pa talaga. Sa wakas, ngayon nga ay magsisimula na nga daw ang hearing for Brownlee's application on November 16. Hopefully ay totoo na nga ito mga Cavs. Ayon nga kay Gilas coach Chot Reyes, hopeful daw siya naman naturalize na si JB by next window since hindi nga daw makakalaro si Jordan Clarkson sa Gilas by that time dahil ongoing na nga ang NBA season sa US. Kasama din si JB sa option na mapasama sa Gilas na maglalaro sa SEA Games sa Cambodia at sa Asian Games sa China next year. Sa
Supposedly, dapat kasama na si JB ngayong 5th window, ngunit dahil sa kalokohan nga ng SBP ay panay delayed nga ang pagka-naturalize ni JB, pati na rin ang TNT import na si Cameron Oliver. For now, habang walang laro ang Ginebra, chill-chill nga muna si JB kasama si LA Tenorio sa Batangas. Very well deserved na pahinga nga niya ito matapos ang mga nakaraang bakbakan na gamit nga siya. Sa huling balita, pinakilala na nga ang bagong kabarangay na si Yasi Pressman bilang bagong calendar girl for 2023. Ayon nga kay Yasi, nasurpresa daw siya nang tawagan siya at imbitahan para maging bagong member ng GSMI family. Isang milestone daw para sa kanya ang maging parte sa legacy ng Ginebra franchise. At first, she felt honored na isa siya sa na-considered para maging isang calendar girl, and at the same time, na-pressure din daw siya na maging best version ng kanyang sarili. Kinailangan niya nga daw i-push ang kanyang sarili sa weight training, boxing, at magkaroon ng healthy diet. Para sa kanyang mental preparation, palagi niya daw iniisip ang tagline ng Ginebra na ganado sa buhay at ang NSD or Never Say Die ng mga kabarangay. With the theme, Queen of the Barangay, pinakilala nga si Yasi as modern Filipina na nakapag-adjust sa new normal gamit ang kanyang attitude na matapang at ganado. Kasama na nga si Yasi sa listahan ng elite group of women na naging Ginebra calendar girl. Sinundan niya nga last year si Chi Filomeno, and before that, nandyan din sila Ann Curtis, Marian Rivera at Pia Wurtzbach. Paano? Hanggang dito na lang muna mga Cubs. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay kabarangay.